or lang na tanggap ko yung email. So late na. Late na. So sabi ng lawyer ko, teka, ano yun? Bakit 1 day lang? And then, actually, nagtaka rin ako bakit parang, actually, majority ng 40 is DDS, no? Duterte. So, ano to? Is it a political thing? So, just to be careful, ano kami ng request for TRO sa Supreme Court. Kaya hindi kami naka-attend. Kasali ka doon sa grupo ni kasali Atty. ako Trixie? doon. Yes, kasali ako doon. Kasi nga, hindi ka namin alam eh. So, medyo nalilito. Kaya, nagpaano kami ng ano, baka isusuppress yung freedom of speech. Pero sabi naman nila sa yung mga bagong ano nila hearing, hindi naman daw. So may second Sabi hearing, nila. hindi ka pa rin sumipot? Kasi, I'm from Davao City. Okay. I responded sa letter. Sabi ko, nasa Davao ako. I'm a pediatrician. May patient akong may dengue. Kakilala ko pa. Can I just attend through video call? Okay. I'm willing to attend. So, ayaw kong mag-absent. Okay. Gusto kong mag-attend and to explain my side kung may issue ba. Hindi naman ko binigyan ng Zoom link, so they just declared na absent. Absent ka. So ngayon, kasali na ako sa isa subpoena. Subpoena? O, So paano first time in my life, may subpoena ako. O, paano yan? Well, I'll be there in the next hearing and I'm excited to be there because wala naman akong problem. They could just, check my page. Alin ba doon ng talagang political attacks ko? Except na nagiging marites lang ako. Nagsishare ako ng mga balita, nagsishare ako ng mga news dito. And yes, I voice out my freedom of speech because this is a very beautiful country and kailangan natin i-sustain yung freedom of speech. And I'm just So practicing. dito sa programang Harapan, nangangako ka na next hearing, personal, physical, pupunta ka sa kamera. Yeah, because alam mo, win-win ako eh. Kasi pag hindi ko alam kung iko-contempt ako for no reason, kasi sometimes may nga ganung nangyayari, di ba? Kung maiko-contempt ako, baka manalo tuloy ako pagka-senador. Sige, kung manalo po kayong senador, yaman din lang na nandyan tayo sa usapin nung media freedom and the freedom of speech. Kung kayo manalong senador, dapat ba nililegislate ang pag-regulate sa social media, yung pagsasalita sa social media? Oo o hindi at bakit? Hindi. Dahil social media is international yan eh. So we have to, merong safeguards naman ng mga social media. Katulad nga ginawa ngayon ni Mark Zuckerberg na tinanggal na niya yung kanyang mga fact-checkers. Pero maglalagay daw siya ng community notes, katulad nung sa X. Ibig sabihin, kung ayaw mo yung sinabi, you could add doon sa community notes ano yung correction mo, and then the people will also comment on that. So ibig sabihin, nasa isip na nila yan nung gumawa ng mga social media. And if you don't like somebody na sinabi, you could of course make a statement to correct that statement. So basically, that's still freedom of speech, and that makes a country healthy. Dok, paano yung fake news? Kasi I think ang punto ng mga mambabatas, sobra-sobra na ang fake news sa social media. Paano yun? How do you deal with that? Well, actually, pag sinabing may news, titingnan mo lang nga ang comment section, alam mo ng fake eh. Kailangan alam mo din anong fake, anong hindi. Nagkiklik ka, papunta pala sa Shopee or Lazada kasi may link doon, kasi meron silang income doon. Ibig sabihin, clickbait lang yon. Or i-check mo, sinabi ba to ng ABS-CBN? Sinabi ba to ng Manila Bulletin? Sinabi ba to ng Inquirer? Bakit itong news na ito wala doon? This could be a fake news. Nagkukuha lang ng clickbait. So, you're saying is, responsibilidad ng reader o viewer na i-verify. Yeah. Then i-report natin. Fake news ito, fake news ito. Report. Okay. Nasosolve natin yun. Okay, no need for legislation. No need. So, would you say na waste of time ang ginagawa ng TRICOM? Well, I do respect their time to do that. But at least we'll be there to explain my point. Because I'm also an advocate din ako ng anti-fake news din ako. Meron akong post na nag-viral na paano mo ma-identify ang fake news. Okay. Kasi pagka may mga balitang chismis, madaming fake din lumalabas eh. Okay, sige. So, let's set it aside. Okay na yan. You are a doctor and nabanggit mo yung dengue. Ang daming kaso ng dengue ngayon. Yes. I know it is an executive function, but I want to pick your mind. Ano ba ang dapat na diskarte dito para hindi lalo lumala ang kaso ng dengue? Actually, maraming miscommunication ang dengue. Akala nila herbal. Akala nila tawa-tawa. Ay, yung gamot. Okay. Okay. Pagpataas na ng platelet. Hindi nila alam it's a dehydration disease. It's like diarrhea, natutuyo yung ugat mo. Hindi nila hydration pala ang issue. Hindi nila alam na kailangan umihi ng umihi. Hindi nila alam kailan dapat na-admit or else masisira na yung ugat. So, ano dapat gawin? Anong diskarte? So we have to teach the community, the nurses, and of course update the doctors
So kailan aware ang mga community, kailan yung danger day, usually on the third day. Kailangan aware ang mga even hospitals na kailangan maganda ang urine output, ihi ng ihi. Kasi sometimes may na-admit, hindi man lang chinecheck kung mabilis, malakas ba ang ihi. Later, nawala na yung blood pressure, then hindi na mahabol. Actually, pumunta dito ang Thailand when I was in World Health Organization. Marami silang suggestion. Nagtaka sila bakit wala tayong Dextran Forte, which is yun ang ginagamit nila for severe dengue Anong gamot cases. yun? It's like a fluid pa rin Okay. na mas better daw than the Voluven which we have. Na yun ang ginagamit nila for severe. So they recommended na you have to put it here as well. And they have a lot of recommendations. So may recommendations na pero hindi lang na-implement pa. So if Okay. I win, I'm gonna push it as well. 6 minutes from me, tapos mayroon pa tayong questions dyan. Kung ikaw, let's go to other issues. Kung ikaw manalong senador, may gagawin ka ba para mabuwag ang mga political dynasty? Napakainit na usapin ngayon at ang dami sa ating politiko, miyembro ng dynasty. Yes, that really happens. But if to say na I'm totally against, hindi naman dahil merong good or bad na political May good dynasty. dynasty sa palagay mo? Yes, I do believe. It's like leadership is a talent. Like kung si Regine Velasquez, singer, hindi So, pwe- obvious yun, ha? Oh, kunya, ang anak niya magaling kumanta kasi nakuha niya inherited. Eh, genes Genes yan eh. naman yun. Oh, but leadership is genetic. Okay. Kung magaling leader ang papa mo, it could be malaking chance nakuha mo. Kawawa naman ang tao na i-grab mo yun. Pero we have to put some laws na ma-avoid natin yung mga corruption, etc., etc. But meron talagang talents na dapat i-allow pa rin natin para ma-benefit ng mga tao. Okay, give me an example of a good dynasty. Naman nila, minention mo, may good dynasty. Ano ba yung good dynasty para kay Dr. Mata? Well, the Duterte. Okay, and why do you say that? Well, lumaki akong Davao. Okay. No? Arson, sinusunog yung bahay ng kapitbahay namin. Patayan dito, patayan doon. We are called as the Nicaragua of the Philippines. When was this? 80s? 80s. Okay. And then, PRRD came, Duterte came, tumahimik ang Davao. I have a cousin, pinatay, ni-rape, before PRRD yan. So we are really scared. I was first year high school, first year college yung aking pinsan. Okay. When he came, nawala ang mga rapists, nawala ang mga drugs. Okay. And nawala yung, you know, the fight in Davao. And then, pagka si Sara na ang nag-handle, na-continue po. Okay. So, that's why solid kami. Ay, ang mga Kasi taga-Davao, solid ayaw namin kay Duterte. mawala yung ganun. Baka babalik kami sa dati. Magulong sitwasyon. Okay, sige, usad tayo. Okay. Give me your top 3 legislative agenda. Kung ikaw manalong senador, ano ang tatlo lang? Kasi siyempre Yeah. marami yan. Yeah. Tatlong priorities mo as a senator. Actually, yan ang tanong. Hindi talaga kailangan na batas ang gagawin ko. Ano ba? I have to implement yung mga batas na hindi ginagamit. Eh, hindi, pro-executive yun eh. Kung ikaw'y senador, you are Hindi. a mambabatas. I agree. Gumagawa ka ng batas. Yeah, but like, give you an example. Universal healthcare. Oversight. You're talking oversight. Oversight. Go ahead. Oversight. Yeah, okay. Bakit na approve na ang universal healthcare, bakit mahal pa rin ang check-up, mahal pa rin ang ma-admit? What's happening? Batas na yan. So, I will call DOH, I will call PhilHealth. Anong problema? Okay. Mag-hearing tayo. Okay. Kailangan pa ba ng additional batas on top of that? Like, batas na ipagbawal na lang ang ayuda para ang pera doon ilagay lahat, hindi ibigay doon sa mga iba pang mga purposes? Ano, pataasan pa ba natin ang syntax? Okay. Or kung hindi na kailangan ng new laws, let's Focus on the and make it implementation. happen this year. Okay. Ang nangyayari kasi pa konti-konti, parang 20 years bago mangyayari siguro itong UHC. So kailangan ng tutukan ito. That's one. And then of course, number 2, also in my dengue advocacy, isasali ko din yan. If a law is needed, we're gonna do it as well. Yung sa aking advocacy din sa mga autism, kawawa ang mga batang mahal ang check-up, mahal ang therapy, kailangan ng tulong nila. So basically being a pediatrician, malapit ako sa mga bata and that's why kailangan ng, I mean sa 24 na senador, kailangan at least may tutok talaga sa mga bata. That's why I'm here. Actually, 12 lang yung pipili. And then Oh, but speaking of that, we are 24. sa kabuuan niya, 24, I don't know kung nakita mo yung listahan ng mga nag-top 15 sa kaliwat kanang survey. Yeah. Anong insights mo? Bakit ganun ang nakakapasok sa top 15 na most probably may chance na manalo? Yes, Ganun yes. ba ang klase ng electorate na meron tayo? I think you've seen the list. Yes. Because they are doing the traditional approach, which is the billboard, television, and the tarpaulins. And then they go around. That's traditional. Siyempre, nauuna talaga silang mapapansin. Oh. But the third power now is the social media. Iba ang social media
sumipa. Hindi kami napapansin sa simula. But karamihan ng mga effect ng social media na talagang sumipa, PRRD, even Robin Padilla, sumipa yan on the last week eh. Even si Willie Ong, sumipa yan siya. Hindi lang siya nanalo but there was 7 million votes on the first doon sa senatorial niya. Ibig sabihin, iba ang effect ng social media and I'm running just to prove that. At ikaw kamo, hindi ka iikot, di ba? Yeah. Purely social media ang Ang gagawin mo. umiikot yung videos ko ang umiikot. Sa social media, Yeah. through the internet. Yeah. Pero physically, you press hands with the voters, you're not going to do that. Yes, because magasto. Kasi kung gagasto ako, malaking chance na baka babawiin ko lang din. Oh. So better na walang gasto. If I will win without spending, then yung ibang social media na mababait, na matitino, baka tatakbo din sila in the future, mawawalan ang mga trapo. I have a few seconds left before we get the questions from the table. Why is ba na-legislate yung wage hike? Sa palagay mo, bigyan ng dagdag na sweldo ang mga manggagawa, 150 man yan, 200 pesos man yan, o hindi dapat depende sa region? Regional wage boards dapat yan. Well, that's a very difficult question dahil kailangan din natin yung kausapin yung mga business owners, no? But sabihin natin sa mga presyo, medyo mahal din ang mga bilihin kahit sa mga probinsya eh. So hindi ibig sabihin na maliit lang ang sweldo pag probinsya, dapat kung Manila mas malaki. Which is happening now. Yeah. Oh, so sa Davao ba, hindi naman ganun kamura ang presyo? Mahal din. Oo, tumataas din. Oh. So kailangan talagang with with the meetings pa rin with the business owners kasi hindi mo naman pwedeng basta-basta itapon lang eh na na piliting sila eh. But bottom line, we have to do a lot of projects na mag-improve ang ating community. Dahil kung buhay naman lahat, why not? One last from me. How do you assess the performance of the Marcos administration so far? What are they doing wrong? Or what are they doing right? Well, in comparison, ang nararamdaman ko kay PRRD before is naramdaman ng tao na sila ang priority. Okay. Now, I could say, in my personal, parang mas ramdam na mas importante yung mga politicians. Yun ang akin. And you're entitled to your own opinion. Yeah, opinion po yun. Okay, And sige. then we didn't expect that Martin would be, like a president. I mean the speaker. You're the speaker. Okay, sige. Kasi Ngayon naman, hindi natin alam yun, yung ganun palang kalabasan. ngayon naman po may mga maiinit na usapin sa ating bansa at nais naming malaman ang inyong pananaw at mga paninindigan sa mga ito. Meron tayong 10 question. Hopefully, mas masagot natin lahat. Susubukan natin na masagot lahat sa loob ng 6 o 7 minuto na lang. Go ahead. Ayan. I'll read it for you. Yeah, thank you. Pabor ka ba na gawing legal ang divorce sa Pilipinas? No? Bakit? Dahil hindi po tayo ready dyan. Why not? Tayo na lang at Vatican ang walang divorce. Lahat may divorce na lahat ng bansa. Kaya nga, because we are Catholic, basically. So, hindi natin basta-basta respetuhin natin yon. And ayaw kung mapunta tayo na marriage will just be ordinary. Pag nag-asawa ka, pag-isipan mo ng maayos yan. Okay. Huwag yung pasok ka lang tapos i-divorce mo. Eh, paano pag binubugbog? Meron naman tayong ways na dyan. No? Meron tayong mga legal annulment naman dyan. So, nasosolve naman natin yan eh. Another one, please. Okay. Sa iyong pananaw, may tuturing bang pork barrel o hindi ang AKAP or ang ayuda para sa Kapusan Kita Program Fund? Ano? Pork barrel pa rin, iba lang pangalan. Paano mo nasabi? Because binibigay din sa kanila eh. And at the end, wala namang malinaw na reporting paano nila dinistribute sa mga tao. And ang ayaw ko doon is mabubus lang yung kanilang mga pangalan when they give it. Parang, Congressman or Senador, salamat. Bakit ka doon magpapasalamat? Magpasalamat ka sa amin kasi tax namin yan. Yeah, taxpayers' money yun. So dapat, huwag natin i-allow yun na yung kanilang pangalan ay na-highlight dahil sa pera ng taong bayan na tax natin yun. Dapat ang ma-highlight ang tao. Daan natin sa DSWD. So, pabor ka na pag nanalo kang senador, wala ka na dapat wala ka na dapat pork barrel din. Wala Kasi na. mga senador, may mga pork barrel yan. Hindi lang pork barrel ang tawag. Yes. Pet projects lang. Yes. So, dapat tanggalin din yun. Tanggalin na yun. Kaya nga, dapat ang mananalo simpleng tao lang. Okay, Doc. Sabi dito, sang-ayon ka ba sa House Bill 11376 which proposes a 200, nasagot mo na Kaya part na, nito, ano po, kaya ba ng mga negosyante? So you've talked to some businessmen, kakayanin kaya yung 200 o paano bang middle ground dyan? We have to talk pa rin. I cannot answer for them as well. Okay. So kailan pag-usapan? Kailangan mabuhay talaga ang lahat. Oo. Mabuhay ang negosyante, mabuhay ang empleyado. Dapat may middle ground. No, pero kailangan mag-improve nga ang buong we have to use the ayudas. Yeah. If we use that to proper projects and even bridges etc.
mag-improve ating country, lalakas ang negosyo, madali na lang lahat ang pagpataas ng sweldo. Pero kung yung mga ayuda, bibigay lang bigla ng ganyan, walang projects, hindi healthy yun para sa bayan. One more, Doc, please. Ano ang solusyon sa mataas na presyo ng bilihin? Ito partly, this is an executive function. Pero as a legislator, may say din ng mga senador kung manalo ka. Ano nga bang pwede? Patas ng patas ang kuryente, ang internet, ang isda, ang baboy, ang bigas. Well, kailangan natin may magandang image ang ating bansa para may mga mag-invest sa atin. Kung may mag-invest sa atin, aasenso. Maraming punta yung mga dayuhan, no? Mga tourism para aasenso. Kung aasenso tayo, siyempre may pera tayo, madali na lang bumili. Pero ang problema, like yung GAA, may blanco. That is not good for investors. Na ano palang gagawin nyo dyan sa pera ng budget ng 2025? Bakit may mga blanks yan? Ayaw namin mag-invest dyan. Hindi, kulang yung inyong transparency. Even hanggang ngayon, hindi pa rin sila nagsasalita, may blanco ba or wala. So we have to fix our image and then improve our economy. Ito, importante din. Ito may papel ang mga mambabata. Sa issue po ng West Philippine Sea, tama ba ang ginagawang pivot, yung pihit ng administrasyon sa US mula sa China? Nung panahon kasi ni Pangulong Duterte, BFF natin China. Yeah. Ngayon, BFF natin Amerika. Well, I'm not thinking of China or America. Ang point lang is parang kapitbahay mo yan eh. Yung lupa mo. Yung lupa mo hindi pwede lupa ng kapitbahay mo. Pero dahil kapitbahay mo yan, huwag mo awayin. Kasi maging magulo yung bahay mo kung ang kapitbahay mo is galit din sa'yo. So you have to, talagang you stand firm, lupa namin yan. Pero you show threat or you show masyado kang matapang, the good thing is puntahan mo, kausapin mo, mag-usap kayo. And that's what PRRD did. And kailangan sana ginawa yan ngayon. E paano pag binubuli, nakita mo, lahat binubuli yung eroplano natin, pati yung barko natin, binubuli. Kasi if pinuntahan yung ng president natin, ang China, last ang chance po yan. Kasi magkaibigan ng both presidents. Hindi naman ibig sabihin nagpumunta ka doon, you bow down. No. Leaders do that. Nag-uusap sila para naman to protect the small people. I think we can do two more. Okay. Sang-ayon ka ba na kailangan humarap ni Pangulong Duterte sa International Criminal Court? Yung posibilidad na ito, parang lumilinaw each day. Parang nagkakaroon ng linaw, nagkakaroon ng posibilidad. I don't agree. Kasi Because? But dahil meron naman tayong korte dito, it's an insult to the lawyers and the Supreme Court kung masyadong aasa tayo sa ibang bansa. Okay. Sabi na yan ni Jose Rizal na, let's focus on our own and correct ourselves. Okay. Just one. Ano ang pananaw mo sa breakup ng unit team? Matagal na nag-breakup. Ang dami na nangyari. Oo nga. Yun na nga sabi ng nabudol daw eh. Nabudol ba kayo? Yeah, nabudol. So aminado ka, nabudol kayo? Nabudol, bumoto kami eh. Kaya pero marami yung... I mean, the respect given to Sara, which is the Vice President, wala nang respeto. So, dapat kasi ang Vice President, respetuhin mo yung office na yun eh. Ngayon, hindi na. It's really take her away para hindi siya makatakbo sa next election. So, it's really a power play and... yun ang ayaw namin. Okay. We'll give you a chance to give your final statement. Bakit po kayo karapat-dapat mahalal sa Senado? Dr. Mata, you have 1 minute and 6 seconds. Go. Well, sa balota ang pangalan ko ay 42 Mata Doc Marites. Ha? Kasi nga ang Marites is Mata Richard Tesoro. I'm a pediatrician, so the point is, pwede bang may isang pediatrician o may doktor para mag-focus sa health? Para dyan sa Senate? I think the answer would be an easy yes. Kasi at the end of it all, kung nagkaroon ng mga COVID, etc., naghahanap na naman kayo ng doktor. Kailangan ang doktor nasa loob na. Now, being a social media person, gusto kong i-prove na itong social media is the new power. Pag nanalo akong walang gasto, that will encourage other vloggers na mahal ang bansa, natatakbo in the future. Pag maraming tumakbo na kilala ang pangalan at hindi gagasto, mare-replace na natin ang mga taong nakaasa lang sa pera. Imagine what a wonderful country that would be kung napalitan na natin sila at may mga bago na hindi gumasto nung tumakbo. Thank you. So, number 42, Mata Doc Marites. Maraming salamat and good luck sa inyong quest for the Senate. Yan po ang Harapan 2025. Kasama si Dr. Richard Mata. Maraming salamat at magandang araw, kapamilya.